Binuhay ni Master Jericho si Eugene kapalit ng pagiging spirit detective nito. Nasaksihan niya ang malazombing epekto sa mga tao na sinaniban ng yokai, ang demon species galing sa underworld. Una niyang nakaharap si Kirino, na sinapian ng roundworm monster, at tinalo. Dumami na din ang bilang ng mga ito. Ganun din naman, ang paglitaw ng iba't ibang klas ng yokai. Kabilang na dito, ang bihag ni Don Paquito, si Micaela. Ang babaeng yokai na lumuluhan ng niebe, na nagiging mamahaling perlas, na may katumbas na malaking halaga sa negosyo ng black market. Mga batang 90s, balikan natin ang anime na minsan nating minahal. Ang Ghost Fighter, live action movie. Kailangang matuklasan at mapag-aralan pa ng gusto ni Eugene, ang paggamit ng kanyang spiritual gun, ang Ray Gun. Samantala, napasa kamay ng tatlong yokai ang tatlong artifacts of darkness, na ninakaw sa kaharian ng spirit world. Ang Shadow Sword, na tinatawag ding Blade of Demon, gawa sa nakakalasong bato na may kakayahang gawing demonyo, ang sinumang mahiwain ng tuling nito, maliban na lamang sa pinakamataas na uri ng yokai, kagaya ni Vincent, na Class S na halimaw. Ang Forlorn Hope, na tinatawag ding Darkness Mirror, isang mystical mirror, na nagbibigay katuparan sa anumang hiling, lalo na kapag bilog ang buwan. Kahilingan na kailangang makuha ni Dennis, isa ring Class S na yokai. At ang Orb of Bast, o ang Hungry Ghost Gem, na may kapangyarihang kunin ang kaluluwa ng sinumang tao, maging ng mga inosenteng bata. Putahing paboritong kainin ni Jerry, ang dambuhalang Class D na yokai monster. Sila ang tatlong malalakas na yokai, na kakaharapin ni Eugene sa kanyang unang misyon. Ang mabawi ang tatlong artifacts of darkness. Sunod-sunod na naospital ang mga bata sa hindi malamang dahilan. Naalarma tuloy si Master Jericho, na maaring nagagamit na ang kapangyarihan ng Orb of Bast, na humihigop sa mga espiritu ng mga inosenteng bata. Kaya, wala nang sinayang si Eugene para hanapin ito, at pigilan ang katakawan ng halimaw. Kasama si Charlene, sinuyod nila ang mga lansangan, maging ang buong paligid ng playground, pero wala silang nakitang yokai doon. Gutom lang tuloy ang inabot ni Eugene, kaya dumiretso siya sa masarap na ramihan nila Jenny. Doon, naabutan niya si Masaru, ang batang kanyang niligtas sa pagkabundol ng lumaragasang van. Labis-labis ang pasasalamat ng mag-ina sa kanya. Sa kabila nito, dama ang kalungkutan ni Masaru, dahil karamihan sa kanyang mga kalaro na malapit sa kanilang bahay, ay nasa ospital. Agad na pinuntahan ni Eugene ang lugar. Pero, huli na, nakabiktima na naman ng mga batang espiritu ang halimaw. Napansin ni Eugene ang isang matabang lalaki na may hawak na kakaibang bola. Sinundan niya ito, pero, nahalata siya. Agad na kumaripas ng takbo ang lalaki. Nagkahabulan, hanggang umabot sila sa malawak na imbakan ng mga sirang kotse. Saan kaya nagtatago ang lalaki? Nakita niya ang kakaibang bola. Ito nga ang ninakaw na Orb of Bast. Nang biglang, dinaklo siya at hinagis ni Jerry, ang mas ibang halimaw. Napakalaki nito at malakas. Dinaan na lamang sa bilis ni Eugene ang pag-iwas sa mga pag-atake nito. Hindi siya mahuli-huli ng halimaw. Sa sobrang inis, dinampot niya ang lumang motorsiklo at hinagis. Kamuntika na ng magulungan sa mukha si Eugene. Bahagya naman siyang naisahan ng spirit detective pero, nakaalpos din naman siya agad. Sa patuloy na pag-iwas ni Eugene, halos gawin ng bumilang ni Jerry ang wasak na pinto ng kotse, para lang mapuntirya siya. Bumawi din naman ng tadyak si Eugene. Pero, malakas talaga at mabigat ang halimaw. Parang matchbox lang sa kanya ang mga sirang kotse kung itulak. Hanggang sa mahuli niya din sa wakas ang mapalos na spirit detective. Kaliwat kanan niya itong binalibag at hinagis.
Malakas talaga ang pumak. Dinaan na lamang muli ni Eugene sa bilis at diskarte ang laban. Bakit ba naman kasi, ngayon ko naging palyado ang ray gun niya? Ayaw makisama. Muli siyang nahuli ni Jerry. Wala na siyang kawala ngayon. Nang biglang, pumasok sa eksena si Masaru. Natuon tuloy sa kanya ang gutom ng matako na yokai, at hinigop ang espiritu ng kaawa-awang pasli. Sa tangkang, lalamunan na siya ni Jerry, ay biglang nang ibabaw ang malasakit at galit ni Eugene. Sinupalpal niya ng bakal ang malaking bungangan ng halimaw. At sa kanyang naipong lakas, kumasa ang gatilyo ng kanyang spiritual na baril. Sa sobrang lakas ng putok nito, tumilapon na lamang ang malupit na yokai. Patay. Ang buong labanang iyon ay nasaksihan ni Dennis. Napalaya na din sa wakas ang mga biktimang espiritu na nakulong sa loob ng mahiwagang Orb of Bast. Maging sa espiritu ni Masaru. Samantala, naka-recover na din ang babugsaradong grupo ni Alfred. Sa muli nilang paghaharap ni Eugene, ay hindi pa din siya makapaniwala sa muling pagkabuhay nito, at kung paano niya natalo ang napakalakas na kalaban. Nagtaka din siya kung sino ang babae na nakakimonong kasama niya, na mukhang siya lamang ang nakakakita. Kaya, palihim niyang sinundan ang dalawa, at siya ay namangha nang biglang naglaho ang babaeng nakakimono. Nagpatuloy ang misyon ni Eugene. At sa pagkakataon na iyon, ay nag-cross ang kanilang landas ni Dennis. Sinundan niya ito. Nakakapagtaka lang, mahilig pala sa bulaklak ang misteryosong yokai. Patuloy niya itong sinundan hanggang sa General Hospital ng Sarayashiki. Anong meron dito? Dumiretso si Dennis at pumasok sa 420 room. Sa pagsunod ni Eugene, nakaharap niya ang isang babae. Si Shiori Minamino, ang ina ni Dennis na may matinding karamdaman. Lingid din sa kanyang akala, bistado na din pala ni Dennis ang kanyang pagbubuntot. Si Shiori ang nakagisnang ina ni Dennis. May 17 taon na ang nakalipas, nang ma-injured ng matindi, hanggang nasaan yung lobong yokai pa si Dennis, sa mundo ng mga halimaw. Sa kagustuhan niyang maka-recover, pumunta siya sa mundo ng mga tao. At pansamantalang pumasok sa sinapupunan ng kinagisnang ina. Pinalaki siya ng kanyang nakagisnang mga magulang. Sa edad na 10, namatay ang kanyang ama. At ngayon naman, ay nasa malubhang karamdaman ang kanyang ina. Sa kagustuhan niyang mapagaling ang ina, sumama siya sa grupo nila Jerry at Vincent. At ninakaw niya ang Darkness Mirror, isa sa mga 3 artifacts of darkness. Ang natatanging pag-asa niya para mailigtas ang ina. Kanya din naman itong ibabalik, matapos ang 3 araw, at sa oras na masakatuparan lamang niya ang kanyang kahilingan. Sa ikatlong gabi, sa kabilugan ng buwan, sa harap ng kanyang nagdedeliryong ina, desidido na si Dennis na gawin ang kanyang mga plano. At sa kanyang kahilingan na mailigtas ang ina sa kamatayan, handa niyang isakripisyo ang lahat, maging kapalit man ito ay ang kanyang sariling buhay. Ngunit, hindi makapapayag si Eugene na mangyari ang lahat. Kaya, kasama si Alfred, agad nilang binalikan ng ospital para pigilan ito pero, huli na, nagsisimula ng isakripisyo ni Dennis ang sarili sa salamin. Agad din namang pumasok si Eugene sa loob nito. Pinigilan niya si Dennis. Nakita na niya kasi ang epekto at dalamhati ng mga taong naiwan at nagmamahal, noong minsan siyang namatay. Ayaw niyang maranasan iyon ni Shiori kapag namatay si Dennis. Pero huli na, tumatilab na ang sumpa. Kaya naman, sa kagustuhan ni Eugene na mailigtas si Dennis, hinali niya din ang kalahati ng kanyang buhay. Sa pagbabalik buhay ng dalawa, kasabay ding nasa katuparan ang kahilingan ni Dennis. Nagbalik ang kalakasan ng kanyang ina at gumaling. Binawi din ng Darkness Mirror ang sumpa, at binalik ng buo ang kanilang buhay dahil sa busilak na puso ni Eugene. Maluha-luha namang pinapanood nila Master Jericho at Charlene ang mga nangyari. At hindi lang nasa katuparan ni Eugene ang pagbawi sa Darkness Mirror,
kundi naituring na din niyang kaibigan ng dati niyang mortal na kaaway na si Alfred. Samantala, sa abandonadong bodega, ginising ni Vincent ang kanyang third eye, gamit ang ninakaw na Blade of Demon. Sa kwintas ng Niebeng Perlas, napag-uugnay niya ang kinaroroonan ng nawawalang kapatid, na si Micaela. Kaya naman, sa kanyang natatanging bilis at husay sa espada, nasundan niya ang kotse na sinasakyan nito. Ngunit, hindi pala. Isa lamang pala itong butil ng luha ng kapatid. Sa kanyang pagsagap ng impormasyon sa tauhan ni Don Paquito, nalaman niya ang kinaroroonan nito. Ganun din naman sila Master Jericho. Kaya sa paglusob ni Vincent sa mansyon ng sugapang sakim sa kayamanan, ay nagkaharap din sila ni Eugene. Imbis na matuon si Vincent sa paghahanap sa kapatid, ay nabaling ng bahagya ang kanyang atensyon sa spirit detective. Sa kanilang pagtutuos, walang ka-effort na pinalasap ni Vincent kay Eugene, ang kanyang pambihirang bilis sa pag-atake. Sa kanyang di mahuling mga galawan, makailang beses niyang napuruhan at napatumba si Eugene. Magiging useless lamang ang ray gun ni Eugene laban sa sobrang bilis nito. Wala ding balak ang mabilis na yokai na pag-aksayahan pa ng panahon ng mabagal at bagitong spirit detective. Nabahala naman si Don Paquito sa mga nangyari. Kaya, kinontak niya agad si Mr. Valdez para humingi ng proteksyon. Agad naman na pinakalma ni Mr. Valdez ang nag-aabulidong sugapa, at pinaubaya ang lahat sa kanyang matinding alagad. Ang malupit na Taguro Brothers. Toguro,